Nagagawa po ha mga viewers. So again, hello po. And syempre, sobrang welcome po kayo sa ating podcast season 3 ngayong araw. So parang magiging talk show na to, Mars. Kasi huwag po kayong makalimutan na mag-comment para sa mga question nyo later. O kaya pwede nyo ding isagutin yung mga tanong namin for the participants later. Pero bago tayo siyempre mag-umpisa, no, tanungin natin kung handa na ba sila. Handa na ba kayo? Handang-handa na! Hindi namin marinig! Handang-handa na! Pero syempre, papakilala muna namin ang mga participants namin na sobrang gwagwapo at sobrang maganda. Unahin na natin ang mga marketing intern, si Mr. Julian, Hi guys! Hello guys! si Mr. Turt, at si Mr. Kennard. Hello po! Morning! And syempre, dapat ipapakailan natin yung nag-iisang maganda na kasama ng ating mga participant. Let's welcome po ang ating nag-iisang Miss Heart. Hey, good morning everybody. Pero matanong ko lang po kayo, no? Ano po bang ina-expect nyo dito sa ating live? Ano ina-expect natin? Kinakabahan ako. Nakakabahan daw si Miss Mamaya na Heart. lang guys. So hopefully makikinig kayo today sa aming inihanda, especially dito sa aming mga magagandang host at saka participant. So, yun. Parang kailangan nyo talagang makinig. Required kayong makinig. Sabi ni Miss Heart. So, partner, Mari, ano mang gusto mong itawag ko sa'yo? Anong ina-expect mo ngayon? Siyempre, ina-expect ko marami tayong matututunan ng mga makabuluhang mga sagot mula sa ating mga gwapo at magandang participants. So, siyempre, umpisahan natin yung tanong sa pinaka-warm up lang, no? Huwag tayo agad sa level up agad. Sige, tanungin ko po kayo, no? Saan kayo nag-i-invest ngayon? Sa mga gadgets, sa mga pagkain, saan ba? Me personally, nag-invest ako on myself. Siyempre, love yourself first nga, di ba? Parang mag-focus ka muna on, for example, health, kung saan ka mag-grow. Yun lang. Ako naman personally, nag-invest ako sa mga long-term thing and also ini-invest ko rin yung sa decision making ko, syempre foundation ko yun para makapag-alaga sa sarili ko. So kasama siya. Ako po personally, nag-invest po ako sa clothes, specifically sa sportswear po kasi mahilig po ako mag-exercise outdoor and indoor po. Yun na po. Grabe naman yung sagot ng tatlong to, no? Parang for self-love. And syempre, tanongin natin si Miss Heart. Miss Heart, saan ka nag-invest ngayon? Siyempre, saan pa ba ako mag-i-invest? So, as a professional agent, so siyempre, unang-una, siyempre yung ating house and lot. Kasi alam nyo naman guys na mataas talaga yung value ng mga properties. So, siyempre, pag nakapasok ka na sa ganitong larangan, is talagang yung mindsetting mo is may iba talaga siya. Or investment talaga. Ayun, from the answers of our participant, no, from Julian, self-love daw. Tapos sa kanila, self-love din naman yan eh. Kasi, di ba nga, nag-i-invest siya kasi nga mahilig siya sa sport. So ngayon, follow-up question lang. Siyempre, di ba, tinanong namin kasi kayo nag-i-invest. Ngayon, ano ba yung mga nag-joke sa inyo? Anong marketing strategies ang gamit para mapabili kayo? Para sa akin, hindi siya consider talaga ng marketing strategy, pero mas napapabili ako pag direct to the point yung seller or yung infographics na pinapakita ng certain product or yung mga ganun, or advertisements. Ako agree din. Then syempre, number one, yung quality. And of course, kapag kunyari may bibili ako ng sipilyo, then may kasamang toothpaste, di ba? So, may mga promo or bundle promo or package. So, ayun yung mga tinitake opportunity ko para bilhin. Ako naman, as bumibili ako sa online, simple lang, nagbe-base lang ako sa purchase reviews. And pag bibili naman ako sa actual product na pupunta talaga, tinitignan ko, sinusuri ko yung quality ng product para kahit kasi mahal, pinag-iipunan ko talaga pag gusto ko yung isang bagay. Grabe, no? Gusto ko yung sagot niya kasi parang pinag-iipunan kahit mahal. Di ba? So, syempre, Miss Heart, ikaw, paano ka napapabili ng mga titinda? Ayan, syempre, yung nakikita natin ng mga offer nila, it's limited offer, yung promo, discount, so i-grab natin habang, especially pag mga nasa real estate, so pag per-selling, talagang dinudumog yan. So sa mga agents, so ayan, magandang reviews at saka feedback, syempre. Nag-base tayo doon. At saka sa uso natin. So makikita naman natin sa mga sagot nila na napaka-responsible buyer nila, no?
So ngayon matanong ko kayo, ma'am, and mga participants natin. Sa tingin nyo, paano ba nagbabago ang real estate marketing ngayon? I think nagbabago siya more on digitally. Pero para sa akin, mas okay pa rin na mas makapag-adapt tayo since yung, for example, yung sa age natin, madali sa atin mag-adapt on digital marketing. But on people who are, for example, older, nahihirapan sila mag-adapt since hindi nga sila sanay sa mga ganong setup. So para sa akin, mas okay na matuto rin sila at ma-share natin yung knowledge natin about digital era para magamit din nila on their own way. So, ako naman din, personally, siyempre, pinapahalagan ko yung traditional and modern marketing na meron tayo ngayon. Especially, ngayon, marami ng access sa internet. Madali na siyang makuha. Kumbaga, easy access na information and napakadali na makapag-communicate. Well, sa modern naman is tinitake advantage ko rin yung pinaka-kahalagahan nun. Siyempre, may mga tao na gustong personally. So, ayun, napakaganda. Ayun sa akin naman, di ba, back then, nagmamarket tayo ng ating mga product, flyers, brochure, and print advertisement. Dati. Ayun, traditional. Oo, nasa Ayun, traditional. side. Oo. So yun, Miss Hart, gusto ko marinig yung sagot mo eh. Ano sa tingin mo yung nagbabago ngayon sa marketing real estate? Ayan, since nasa new digital era na tayo ngayon, so evolving na yung talaga, yung advances ng technology, syempre changing consumer behavior, at saka yung sa global economy natin. So dapat ma-adapt talaga natin yan para hindi tayo mahuhuli sa, kumbaga, sasabayan natin. So, syempre yung pinaka number one, digital and marketing, social media marketing. So like, madami naman tayo ngayong mga, yun, sa innovations nga, like, Facebook page, Instagram, TikTok. So, these platforms po is, yan, sobrang makakatulong talaga siya ngayon. Kailangan natin siyang i-adapt para maka-market tayo ng mga sure clients. Yes, I agree. Kasi nga, di ba, yung mga meme nga ngayon, nagiging way na para mag-advertise eh. Kasi nakaka-catch talaga siya ng attention ng mga target market natin. So ngayon, matanong ko kayo, sa opinion nyo ba, ano ba yung pinaka most effective na modern real estate marketing approach? Para sa akin yung most affected since nasabi mo yung mga meme, kung saan mas nag-enjoy yung mga tao, especially mas na-entertain sila, mas tinatangkilik yun ng mga tao in terms of enjoyment, sariling enjoyment nila since hindi lang basta yung common na nakikita nila for everyday na advertisements. Dagdag ko lang yung campaign, when it comes campaign, promotional campaign. So, napakalaking tulong ng events na yun regarding, syempre, mas communication siya. Marami tayong pwedeng i-target na customers regarding dun sa marketing na yan. So, napakalaking tulong. So po, Miss Hart, baka meron po kayong... So, based on our experience din, so, very important din yung paid advertising. Kasi nga, kung post lang tayo ng post sa social media, kung napansin nyo ngayon, medyo maraming na-ban po sa marketplace, kung familiar po tayo dyan. So, we need to paid advertisement para makakuha tayo ng target, pinaka-sure clients at saka buyers. Hello. Ayan. Sige, Ako po, may dadagdag lang po. Para sa akin po, isa po sa effective way ngayon is yung photography and videography. Why? Kasi sa panahon ngayon, sa ngayong digital era, napaka-powerful nung visuals, lalo na sa mga sa mga taong matagal yung exposure sa social media. And ayun din yung pinakaunang way para makuha natin yung interest ng ating mga prospect buyers. Parang gusto ko yung sagutan nyo ngayon, di ba? Parang kailangan talaga ng digital marketing ngayon. So yun, dahil napag-usapan natin yung digital marketing, sa tingin nyo po ba, para sa inyong apat, do traditional sales po ba, yung mga flyers, gano'n, yung mga ginagawa po dati ng real estate, nag-hold value pa rin po ba as of now? I think, of course, nag-hold value pa rin sila since mas gusto pa rin ng tao na nakikita nila or nakakausap nila directly in tawag dito, imbes na
kakachat lang nila or nakikita lang nila social media, mas okay pa rin na direct person yung yung contact. Mas nabibuild dun yung trust, tapos mas marami kang taong na, for example, yung sa network, mas lumalaki yung network mo. And ako naman is, syempre, may mga tao kasing may mga preferences regarding sa hyper-personalization nila, regarding sa attitudes nila. Gusto nila, makita nila yung attitude ng tao, behavior ng tao na nakausap nila para maniwala sila. Kumbaga, yung transparency is gustong-gusto nila makuha para mag-buy sila or maging buyer sila. Yan. Okay po, ma'am. Yes, I agree. Talagang yung traditional sales tactic ngayon is nag-i-access pa rin naman siya at saka effective po siya kasi syempre kung ikaw ay madaming friends, so i-refer ka, syempre sa mga family mo at saka mga kakilala kumbaga. So, ano pa naman siya, very effective pa siya kasi tulad ng sinabi mo nga, iba-ibang preferences yung mga ating audiences at saka mga clients. So, kanya-kanya kumbaga strategies na lang paano, siyempre face-to-face. Ayan, madami naman kasing ino-offer din like sa RCD. So, kakanda kami ng mga open houses. So, makaka-market ka talaga pag kailangan lang ng sipag para makamarket ng client. Ayun nga po, tama po yung sinasabi ni Ma'am Hart. Silang tatlo po. Mahalaga po yung ano po ngayon, like yung personal na nag-uusap yung buyer tas yung agent kasi para po mas mahimay po nila yung mga information na kailangan nila sa isa't isa. Yun. Okay. Gusto ko yung mga sagot niya actually, lalo na yung third. Kasi di ba sabi niya nga, transparency is a way to gain trust. Yun, gusto ko yun. Pero syempre, sinabi ni Mr. Third kanina, yung hyper-personalization. Yes, napaka-big word. Parang ang bigat yan dalhin, no? Nga no? So, speaking of traditional tactics, no? Syempre, alam naman natin na nasa modern era na tayo. So, matanong ko kayo, Paano kaya dapat mababalance yung both traditional and modern marketing? Para sa akin, mas mababalance siya. For example, yung organic marketing, since yun na yung way na traditional, parang mas mababalance siya, especially on people our age, since napapansin ko, mas focus tayo sa digital, since nawawala na ng enough confidence, mostly ng mga kaedad natin. So, mas may expose lang sila on many people, for example, on many audiences, on different settings, mas enhance nila or mababalance yun since parang built-in na sa atin yung digital madali na tayo mag-adjust doon. And ikaw, may masasabi ka? In terms of balance, syempre, mahalagang i-maintain natin yung both opportunity or advancement ng dalawang tools na yun regarding sa tradition and modern. So, para sa akin, kailangan meron tayong marketing for online and syempre meron tayong good service para sa personal communication. So, ayun yung pinaka-magandang balance. Kumbaga, both pa rin. Lagi na yun. Tama naman. Pero tama din yung sa chat na pag-usap kayo, napaka-practical naman na like kahit saan, kahit anong oras makapag-usap kayo ng mo. Pero mas mas convenient pag pag yung makapag-usap talaga kayo, like parang magkakaroon talaga kayo ng tiwala sa isa kasi parang mas may feel nyo na legit tong yung pinag-uusapan nyo ngayon. Yan. To effectively navigate both traditional and digital real estate marketing strategy, so sellers should aim for a balance to approach the leverages and strengths of each. So, ano ba yan? Same pa rin naman kasi yung kumbaga technique. So, kailangan natin i-follow up pa rin si client. So, kung sanay ka dun sa true chats, siyempre, kailangan mo siyang i-apply talaga. And then, with naman, personal follow-up, so face-to-face interactions, like, ayan, para solidify yung relationships mo with clients. Kumbaga, since marami tayong competitor nowadays, so dapat talagang sipagan lang. Ano lang talaga. Kailangan hindi mawala yung communication mo with your prospect clients. Yes, tama naman na kailangan natin i-balance both. So yun, halo-halo din naman yung makikita natin doon na kailangan din ng tao. So yun, maraming salamat po sa pagsagot ng ating mga questions. Grabe ang dami ko natutunan. So pero address muna natin yung ating mga questions from other live viewers. Ready ka na bang sagutan ng mga question and answers nila?
Siyempre, ready na tayo dyan. So yun, may nakita akong sagot. Ang sabi niya is, transparency is the way to gain trust daw. Para silang sagot, di ba? Parang halos lahat naman talaga, di ba, na, na aware doon regarding sa transparency is nakakagain talaga siya ng trust. Tapos sabi pa nung isa, mas maganda yung hybrid selling. Physical and with presence on online platforms. Siyempre, I agree. Kasi nga naman, no, pag hindi yan balance, paano nga naman magkakaroon ng trust ang mga buyers natin? Yes, and then syempre, no, kahit ako din gusto ko hybrid. Gusto ko yung mapagkakatiwalaan ko yung, yung seller, di ba? Pagka mas nakakausap ko siya. And syempre, Mare, eto na tayo. Nandito na tayo sa pinakamalungkot na part kasi magtatapos na tayo ng ating segment. Hindi naman tayo magtatapos. Hindi pa ba? Magbe-break lang tayo. Magbe-break lang. Akala Okay, ko. pero tapos bago na po tayo mag-break, gusto lang po namin i-shout out ang Apilan family. Thank you Hello so much po. for watching. Ayan, thank you so Huwag po much. kayo munang aalis kasi magbe-break lang po kami. Yes. And syempre, dapat abangan nila yung second segment natin and then the ating last segment. Magkakaroon pa tayo ng mas maraming makabulang mga sagot mula sa ating next participants. And dahil dyan, partner, we will be right back!